morning, Aljo, at saka Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Okay. Sir, nag-usap po yata, kausap ng liderato ng Kongreso ang ilang mga local jeepney manufacturers, ang Sarao at saka Francisco Motors, regarding this matter. Kasi ito din ho yata yung last meeting with the Speaker and yung mga grupo ng Manibela at saka Piston. What they were saying is like, to give them choices like itong mga Philippine-made na mga products like Francisco and Sarao kasi wala ho yata sa pinagpipilian ito and then kaya nga po nagkaroon yata ng meeting over the weekend. Ano ho ang masasabi niyo rito, Chairman Ortega? Yeah. Tungkol dun sa listahan po, yung mga accredited, karamihan po dito were previous administration po yun yung mga na-accredit, no? Ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Bautista, we've met several times, lalo na si Mr. Francisco, we've met with him several times dahil syempre mas excited tayo to see the traditional jeep pero standards na yung babagay na sa panahon na to. So hinihintay po natin sila na ma-accredit po kasi merong accreditation po yan to meet the standards. So we are excited na ma-meet nila yung standards para po magkaroon ng mas maraming choice yung ating mga kooperatiba po at saka mga korporasyon. Kasi just to be clear lang po, walang utos ang DOTR to choose kung ano dapat karapatan at kalayaan po yan ng ating mga kooperatiba po. Kong. Bakit hindi po sila nasama agad sa accreditation itong mga Sarao at saka Francisco? Would you happen to know, Chairman Ortega? Yes, sir. Yes, Kong. Kasi yung Sarao, I think no, officially hindi pa naman sila nag-a-apply. And then itong Francisco, ang pagkaalam ko kasi we had like 2-3 meetings na kami with Mr. Francisco. I think sabi nila sa amin na mag-a-apply na sila. So hintayin na lang natin yung proseso. But definitely po, pagpasok sila and then magandang choices po to for our groups transportation po. Opo. So, kasi may sinasabi sila na si Aljo Bendio po ito, Chairman. Opo. Yes, Aljo. Tumitigil kasi sa accreditation yung bidding. Dapat kasi open yan lahat, no? Yung mga option na pumasok pwede dyan sa bidding. Para dito sa mga modern type na jeep na locally made. Yes. At the moment kasi, Aljo, wala namang bidding sa PUVMP kasi yung pagpili ng mga sasakyan, individual choices siya ng mga cooperative. No? So, wala tayong bidding, wala tayong pwedeng masabi na ito yung bilhin nyo. Parang depende yan sa mga choices sa market and then preference ng mga kooperatiba. Yung idea po na bidding, na mention po yun, Congressman Dan Fernandez. Yes, sir. So, meron siyang na-mention na ganung idea. So, it's something that pwedeng mapag-usapan or if they will raise it to officially sa DOTR, it is something that can be discussed upon. Ang choices na bibiling e-jeep, manggagaling ba sa mga nagpa-credit? Dapat bang ganun? I-clear ko lang po, yung mga manufacturers, example po, si Francisco, Opo. pupunta po siya sa DTI para malaman niya kung pasok sa standards yung sasakyan niya. And then pagpasok po yung sa standards, magpapa-accredit yan sa DOTR. So pag na-accredit po yan sa DOTR, meron na po silang certificate of compliance, then they will become one of the choices po sa merkado na. That is the process po. Yun yung hinihintay po ng Francisco Motors na mangyari po sa kanilang produkto. So, tinitingnan dito sa accreditation kung pasok ba ang mga specification ng mga makina. Tama ho ba? Engine. Mga makina, yung sukat, design. yung design. Yung design po, nasa kanila yon. Wala pa tayong influence sa design. Sa design po, they could do the traditional or they could do yung sinasabi po nilang minibus. Sila pong bahala sa design nila. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyong panahon. Chairman Jesus Andy Ferdinand Ortega ng Office of Transportation Cooperative. Ito yung last weekend, itong over the weekend, kausap yata ng mga kasama natin sa Kongreso, sa pangunguna ni Speaker, itong mga Sarao at Francisco, para nga pagtibayin at gusto nga ng liderato ng Kongreso na
ma-maintain itong look ng jeepney natin, yung conventional na mga gawa ng Yes. Sarao at Francisco, Kong Dan. Yes, oo. Dapat alam mo, partner, no, Erwin saka Aljo, no. Dapat nadinig ko si Ortega, Oh. yung head natin sa Opo. cooperative diyan sa Opo. LTFRB. Oh. Dapat hindi lang nila ini-encourage yan eh. Dapat nagkakaroon sila ng polisiya dahil yan ay ating cultural and historical Right. Yun. background. Tama. Dapat medyo sabihin nila mag-iwan at least mga 20-30% na dapat doon sa kanilang TOR. Kung halimbawa magbibiding sila, requirements ng cooperative or corporation na dapat doon sa bibili naming 100, meron dyan mga 30% iconic. Mhm. O kaya 50%. Depende sa lugar. For example, nasa Manila tayo. Alam naman natin Manila, yan yung pinupuntahan ng mga turista at nakikita yung mga jeepney natin. O dapat dyan mga 70% ang jeepney Aha. na level up. Hindi sa yung tipong luma. Yung talagang modernized na aircon. Na makikita natin na nabuhay yung ating kultura. At kung halimbawa naman, pagdating doon sa mga area na hindi naman masyadong kailangan dahil yung distance, yung kailang ruta is mahaba, hindi pa pwede yung ganong sasakyan. Halimbawa, papunta ng Antipolo, bundok. Aha. Siyempre, siguro kailangan nila yung parang mahabang parang minibus. O hindi yun ang ilagay nila. Pero imandato nila. Hindi yung tipong sasabihin, bahala na kayo. Alam mo, pag sinabi nilang bahala na kayo, magdududa ka na. Magdududa ka in the sense, bakit? Pinoprotection mo ba yung mga imported? Kaya sinasabi mo, bahala na kayo. Tapos sasabihin mo, wala kayong bidding. Hindi nyo itinire-required na magkaroon kayo ng bidding. Doon pa lamang makikita mo na kayo policy maker. Policy maker kayo, LTFRB, DOTR. Dapat, sinasabi nyo sa kanila, oy, corporation, kooperatiba, may pera kami dyan. O dapat, etong aming meron din kaming pakialam. Kasi Kasi ang nga- palusot yata, Kong Dan, hindi raw na-accredit ito noon. Itong dalawang kumpanya na ito na kinagisnan na natin itong Sarao at saka Francisco. Hindi raw na-accredit. Doon ako nagtataka, ba't na-accredit itong mga ito? At mo, bro, sa totoo lang, ako may napansin ako dun sa mga binigyan nila ng accreditation, na tinatawag nilang Philippine National Standard. Meron doon na binigyan nila ng accreditation na hindi dapat. Na, Ang palisiya ng ang ginagawa nilang process para sa pagbibigay ng accreditation is like this. Pupunta sa DTI, i-check yung kung ano yung mga requirements para doon sa kanila, yung laki, haba, yung bigat. Tapos pagdating sa EMB, titingnan kung Euro 4, qualified ka. Tapos final niyan, pupunta yan sa DOTR. Firma, hindi nila a-accredit yan. At kung yung requirements na sinasabi, sinasabing hindi ka pasado, wala kang magagawa. Hindi ka bibigyan ng PNS. At pag hindi ka bibigyan ng PNS, walang utang na loob yung mga manufacturer sa'yo. At pag binigyan ka ng PNS, may utang na loob sa'yo yung mga manufacturer. At yun ang ipapalamon mo sa ating mga kooperatiba at mga korporasyon. So, ano Diba? talaga ito? Tinigil nila dun Dapat nag-bidding kayo Ba't hindi nyo request sila mag-bidding? May pera tayo dyan. Di ba? mahal. Kaya yan, meron yung malalim na pinaguhugutan. Alam ko na yon nga. Magkanong dahilan kaya? Yan ang dahilan dyan. Simple lang yan, Kong. Magkano nga ang naging problema dyan Magkanong dahilan? Di ba nga yung sinasabi nga nung isang 400,000 ang binigay daw dun sa kooperatiba Nako. na yung 400,000. Sandali lang, 400,000 each unit? It's unit. Oo. Oh, Kaya nga, nako. 16 million daw 16 million yung binigay sa kooperatiba Wow. para ipambayad ng mga requirements sa pagbili ng sasakyan. Grabe. Pero ang tanong, tama ba lahat yun? O may binulsa yung mga leader ng Sigurado, kooperatiba? meron yun. Yan ang aming i-hear sa Wednesday kay Chairman Ako. Sige nga. At makikita natin doon kung saan nila dinala. At alam mo, may mga naka-meeting ako dito sa Port nasa Magdalena ako. Yung mga grupo ng mga Magdalena, doon sa area natin pare. Magdalena. Oo, Magdalena. Nakausap ko lahat yung mga kooperatiba doon. Ganon din ang problema nila. Kaya sabi nga nila, sana ang gawin nila yung applicable sa lugar. Okay. Hindi tipong bibigyan sila ng binigyan nga sila ng kalayaan. Pero yung pagbibigay ng kalayaan, para bang bakit yung binigay ng kalayaan? Para proteksyonan yung inyong mga invitation na binigay ninyo? Para na sa ganon, di ba? Kung kayo nag-accredit, nasa inyo ang utang na loob lahat ng mga manufacturers.
Di ba? Tapos may mga agent sila na Nako. pumupunta sa mga Anyway. kooperatiba at nag-o-offer. Anyway, Kong, sa Wednesday na lang, papatuloy niyo pala, tututukan natin ito. Mukhang maganda ho itong issue na ito para sa mga kababayan na rin natin. Maraming salamat Maraming po, salamat. Congressman Dan Fernandez. Hindi, Thank you. Salamat, pare Ed. Salamat, Aljo. Mag-ingat kayo dyan, brother. Salamat po. Salamat, Gob. Okay. Opo, opo. Good morning Gob, po. sir. Good morning. Gob, thank you po.